Magandang araw nga ho mga kapatol, at nandito ho tayo ngayong araw para ipapakita ko ho sa inyo kung paano nga daw ho ako magtahi. Abay, sa mga hindi pa ho nakakaalam, kahit naman wala ho akong daliri at hindi ako pinagpalaan ng mga daliri, ay kaya ko rin ho namang subukan na magtahi. Kaya ikaw na nanonood, kung ikaw ay mga burat-burat dyan at mga butas-butas, abay ipatahi mo na sa akin, ay goods na goods yan. So ganito nga ho mga kaputol, at tinutusok ko laang ho dito sa aking mga kalyuhin na paa ang karayom. Pero hindi ho yan masakit, kaya wag ho kayo mag-aalala. Kasi sobrang kapal na ho ang kalyo niyan. Parang nasa 64 inches na ho ang kalyo niyan sa paa ko. Huy, ang dami naman. Ang lapad naman ho pagkakalyo yan ho. Kaya kahit natusok-tusukin man dyan ng ilang beses, ay hindi pa rin siya nasasaktan. Sana all. Sa mga nakakakita, ganyan din ho ako magtusok ng sinulid sa butas ng karayom, kasi nga dahan-dahan lang, kasi kahit napapaano, kahit luwag na yung butas ng karayom, ay dapat pa rin natin idahan-dahan. Alam ko sa mga oras na ito ay mahihirapan na naman kayong tingnan ako, at pasensya na ho sa aking mga rashes sa aking pa, kasi nga ho yan ho ay lahat yan ng mga nakakakita nyo ng mga peklat-peklat sa aking mga maliliit na paa na yan, na ayan ho ay mga paltos sa loob ng aking prosthetics. Minsan ho kasi kapag nahahaba-habaan ang aking mga lakad-lakad, ay pagdating ko sa bahay ay may mga paltos na ang aking mga paa. Kaya ho, yung mga pinagdikitan ng mga peklat-peklat na yan ho yung mga bakas ng paltos at kasipagan ko. Kaya naman ho mga kaputol, ay ganyan laang ho naman din ako maghila ng sinulid. Ganyan lang din po ang proseso ko kung paano nga ako magtahi. At pinapasok ko laang ho sa isang butas na yan. Tapos ganyan lang rin ho ako magputol ng sinulid para nga ho maputol ko. At ipapakita ko din ho sa inyo mga kaputol kung paano nga ho ako magbuhol ng sinulid para ako ay makapagtahi. Tignan nyo laang ho kung paano ako dito magbuhol ng sinulid. Kanya-kanya hong mekos-mekos insan. Kapag gayon laang ho na kulang-kulang ang mga daliri, abay pinagpala rin talaga itong mga daliri na to sa mga kaputol. Kasi nga ho, ako ay hindi naman ho pinagpapabayaan ng aking utak, at kahit paano ay nakakaisip naman po ako ng paraan halos araw-araw. Syempre, kasi nga para matutunan ko kung paano nga ako magtahi. Abay, bata pa ako, ay kagaling-galing ko ho magganchilyo. At ayun nga mga kaputol, ay sabi nga ho ni mama at ni papa, nung pinanganak niya daw ho ako, ay hindi nga ho ako tinuruan ng kung anong bagay. Nung pinanganak daw ako at umabot ako sa 1 taon na edad, ay hindi niya ho ako tinuruan kung magsubo. Hayaan lang daw ho ako matuto kung ano yung gagawin ko sa buhay. At ayun nga mga kaputol, ay natuto naman ho ako sa lahat ng bagay ay kayang-kaya kong gawin. Lahat na nga yata na kayang pwedeng trabaho ay pwedeng isabak sa kung ano-ano, ay talaga mabibilib ka rin naman talaga. Hindi naman sa pagyayabang mga kaputol, ako ho talaga ang aking minded ay napaka-positibo sa buhay. Dahil nga ho talagang ganito ako, kailangan natin maging positive. Kapag hindi mo naman sinubukan yung mga bagay na hindi mo nagagawa, ay lalong-lalo na sa iyong isip at katayuan ay hindi ka ho matututo. Kaya nga ho, lahat na laang ho ng mga hindi ko kayang gawin ay talaga naman sinusubukan ko para nga ma-experience ko, at hanggang sa matuto din talaga ako. Katulad na laang ho ng ganito ng pagtatahi. Batang-bata ho pa ho ako nito, ay nagumpisa po ako magtahi-tahi sa mga damit-damitan ng mga Barbie. Yan, ginugupit-gupit ko ho yung mga lumang damit ni mama, ay pinagugupit ko, ay nasobrahan na rin ho, pati yung mga matitinong damit ni mama, ay pinagugupit ko na rin. Kaya nga ho, galit ang galit din si mama sa akin kapag nakita niya yung mga bago niyang damit sa may aparador namin. Aba, butas na, kulang na ng retaso. Yung pala naman na ay ginawa ng damit-damitan ng manika. Aba, sino pa nga ba ang pagbibintangan mo, ay disiro na laang. Pero nung tumanda na rin naman ako mga kaputol, at syempre nagkaedad-edad na, ay hindi ko na rin laang yung ginagawa kay mama. Saka talaga naman kapag gagawin ko din, ay parang hindi na normal ang pag-iisip. Uy, nagwagawaan. At eto na nga mga kaputol, ay ganyan laang rin ho ako magtahi ng aking unan. Yung retaso ko nga ho palang unan ay muntik ng mabutas din talaga. Hindi lang muntik, ay talaga namang makikita nyo na butas din talaga siya. At talagang kapag inunanan mo ay lalabas ang kanyang pinakabito-bituka.
Kaya naman ho, sabi ko nga ho ay content ko nga ho ito kasi nga ho may nagtanong sa akin kung paano daw ho ako magtahi. Tapos hindi ko na rin siya ho na ilagay sa screen ko kasi nga ho yung kaibigan ko lang yung nagtataka kung bakit at paano ko nga ho daw matatahi yung mga katulad na laang ng mga damit ng anak ko kapag butas na ay tinatapon ko lang ba iyon. Pero hindi ho. Abay tinatahi ko ho at ginagawaan ko lang paraan kasi nga sa sobrang hirap din talaga ng buhay. Aba, wala ka naman talaga ipapambili ng mga bagong damit. Kaya kung maaari lang ho ay gawan mo ng paraan. Kaya wala kang karapatang magreklamo dahil nga mahirap ka laang. At saka nga mga kapatol, ganyan lang rin ho ako magtahi ng mga unan ko, yung mga bagay na butas-butas, mga damit ko na binibili ko laang sa ukay, ay pwede nang pagtiyagaan. Carry na yan. Kahit nga tag 5 piso ay susuotin natin. Sa mga magtatanong ho kung paano nga ho magtahi, ay ito na ho ang request nyo. Abay, napakasarap po pakinggan yung mga bagay na nakagawa sa sarili. At ayan, dahil nga malapit na matapos itong ating vlog mga kapatolay, maraming salamat nga ho pala sa mga bagong followers, sa mga mahilig mag-comment, sa mga nanonood at nakasubscribe din talaga sa akin. Thank you so much po. Bye-bye!